Pagkarating na kami sa mall ay pumunta kami sa isang boutique. Hinayaan ko siyang pumili ng mga gusto niya. Nagpaalam din ako sa asawa ko na gagamitin ko ang card niya. Natatawa pa nga siya sa akin dahil ito naman daw ay card ko at hindi ko na kailangan pa na magpaalam sa kanya. Lucas here! Biglang lumitaw sa harapan kong stepmom ko kasama ang isa sa mga anak niya. Lubayan niyo po ako. Sabi ko sa kanya. So, you're pregnant? Sinong ama? Natatawa na tanong niya sa akin. Sino po ba sa tingin niyo? Tanong ko rin sa kanya dahil nakakainsulto ang tanong niya. Wish you luck. Sana'y maging masaya ka. Nakangisi na sabi niya sa akin. Of course, magiging masaya ako, auntie. Sabi ko sa kanya. May problema ba, sissy? Biglang lumabas sa fitting room si Sonia. What's the meaning of this? Halatang nagulat ang stepmom ko sa nakikita niya. Auntie, met my twin sister, Sunny. Sabi ko sa kanya. What the heck? May kakambal ka? Sino siya, sissy? Kamag-anak? No. She's Dad's mistress. Nakilala ko sa stepmom ko. How dare you to say that? Huwag mo sasaktan ng kakambal ko. Baka manghiram ka sa aso ng mukha. Napatingin ako sa kakambal ko dahil seryoso ang mukha niya. Tinatakot mo ba ako? Hindi, pero hindi ko rin nais na saktan mong kapatid ko. Matapang na sagot ni Sonny. Sonny, hayaan mo na siya. Ito na ba lahat ang pinili mo? Mahinahon na tanong ko sa kanya. Inabandano ka siguro ng ama mo, kaya ngayon ka lang lumitaw. Tunog ng malakas na sampal ang narinig ko. Nagulat ako dahil inisang hakbang lang ni Sonny ang stepmom ko at sinampal niya ito. Hindi na isang beses kundi maraming beses. Sonny, tama na yan! Awat ko sa kanya. Ang kapal kasi na mukha niya eh. Ikabit naman siya, di ba? Itong tandaan mong matanda ka. Ang kumpanya namin ay kukunin ko sa'yo. Nakangising sabi ni Sonny sa kanya. Hindi ko hahayaan na kunin mo sa akin. Subukan mo para ikaw na susunod sa mga magulang mo. Sabi nito bago tuluyang umalis. Pasensya na po sa kaguluhan. Hingi ko nang paumanhin sa mga staff na nandito. Okay lang po, ma'am. Hindi naman po kayong una ng gulo. Sagot ng cashier sa akin. Sunny, calm down. Sabi ko sa kanya. Sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko. Nasaktan ako sa sinabi niya. Sagot niya sa akin. Sorry kung wala akong nagawa para sa'yo. Ano ka ba? Kayang-kaya ko siya. Kung hindi mo lang ako pinigilan baka bigla ko na lang siyang nilampas sa sahig. Tumatawa na bulalas niya. Ang tapang mo't nagulat ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. Dapat lang. Hindi nila dapat tayo inaapi, no? Sad pa niya. Ito na bang lahat ang napili mo? Bayaran na natin para makakain na tayo. Sabi ko sa kanya. Okay, let's go. Nakangiti na sabi niya sa akin. Binayaran namin ang mga pinili niya. Pagkatapos ay pumunta kami sa restaurant na gusto niya. Kahit ako ay ngayon lang din nakapunta sa ganitong restaurant. Nakakakain lang ako sa mga sosyal kapag kasama ko ang asawa ko. Sobrang nanghihinayang kasi akong gumastos pero para sa kapatid ko ay hindi ako nanghihinayang. Ito sisi, masarap. Tigil sa araw na ito, masaya ako din nakasama kita. Sabi niya sa akin sabay alok ng pagkain niya. Ako din, masaya ako. Nakangiting sabi ko sa kanya. Nakapamili ka na ba ng mga gamit ni baby? Ano ba ang gender niya? Girl or boy? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam kasi hinihintay ko pang asawa ko. Siguro kapag nalaman na namin ang gender niya, saka na kami mamimili. Sagot ko sa kanya. Ang tagal namang umuwi ng asawa mo. Baka mamaya may iba na yun. Nasaktan ako sa sinabi niya pero ngumiti na lang ako sabay sabi ng araw-araw tumatawag ang asawa ko at alam niyang responsibilidad niya. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Kung sabagay, bakit pa siya maghahanap ng iba eh? Ang perfect mo kaya. Lahat na nasa sayo. Sabi niya sa akin. May tiwala naman ako sa kanya. Sabi ko sa kanya. Uuwi na ba tayo? Tanong niya sa akin habang palabas kami sa restaurant. Oo sana. Kasi napapagod na ako maglakad. Ang bigat kasi ng tiyan ko. Sagot ko sa kanya. Akin na, ako na muna magbubuhat ng bola mo. Pabiro na sabi niya kaya naman natawa ako. Kung pwede lang ay pabubuhat ko sa'yo. Natatawang sagot ko sa kanya. Umuwi na tayo para hindi ka na mapagod. Sabi niya sa akin at inalalaya na ako.
Nakakapit ako sa braso niya habang naglalakad kami papunta sa parking. Inaalalayan din niya ako na pumasok sa loob ng kotse. Habang nasa biyahe nakatulog ako. Kaya naman nagulat na lang ako nang pagdating namin sa bahay ay dumating na palang asawa ko. Mabilis akong bumaba sa kotse dahil nakatayo sa harapan ni Marcus si Sunny at nakakunot ang noo ng asawa ko. Siguro kinikilatis niya o nagtataka siya ngayon sa babae na kaharap niya. "Love," tawag ko sa kanya. "Mi vida." Mabilis siyang lumapit sa akin at hinalikan niya ako sa noo at labi. "I miss you." Malambing na bulong niya sa akin. "I miss you too, love." Pala, baka nagtataka ka. Si Sonny, kapatid ko." Ipinakilala ko sa kanya ang kapatid ko. Sinabi na niya sa akin. Nalibago ako dahil parang ang lamig ng boses niya. "Okay ka lang ba, love?" Tanong ko sa kanya. "Pagod lang ako sa biyahe, mi vida. I want to take a nap." Sabi niya sa akin. "Sige, gigisingin na lang kita kapag handa ng dinner." Sabi ko sa kanya. Hinalikan niya muna ako sa labi bago siya umakyat sa silid namin. "Nakauwi na ang asawa mo, sisi. At in fairness, ang gwapo niya." Sabi niya sa akin at medyo nakaramdam ako ng kakaiba. Parang nagsaselos ako. Ayoko kasi na may ibang pumupuri sa asawa ko maliban sa akin. "Ay, baka magselos ka ha. Sinasabi ko lang ang totoo. Don't worry, hindi ko naman type ang asawa mo. Mas gwapo at hot ang ex ko." Nakangiti na, sabi niya sa akin. Umakyat ako sa silid namin. Pagpasok ko ay nakahiga na ang asawa ko at halatang natutulog. Pumasok ako sa banyo para maligo. Paglabas ko ay nakaupo na sa kama si Marcus. Nakatingin siya sa akin. "Mi vida, bakit hindi mo sinabi sa akin na may kakambal ka?" Tanong niya sa akin. "Sorry, love. Gusto ko kasang sabihin sa'yo kapag nakauwi ka na." Sagot ko sa kanya. "Sure ka ba na kapatid mo siya?" Tanong pa niya sa akin. "Oo. Maliban sa magkamukha kami ay sinabi rin ni Daddy sa huling sulat niya na may kakambal ako." Sagot ko sa kanya. "May sulat siyang iniwan sa'yo?" Tanong niya sa akin. "Opo. Nakita ko sa damitan ko." Pag-amin ko sa kanya. "Okay po. I miss you so much, mi vida." Nakangiti na, sabi niya at hinila niya akong palapit sa kanya sabay yakap sa tiyan ko. "I miss you too, love. Ang tagal mo raw umuwi, sabi ni baby." Pabiro na, sabi ko sa kanya. "Baby, behave ka lang ba habang wala si Daddy?" Kausap niya sa tiyan ko. "Ouch!" Nagulat ako dahil biglang gumalaw ang baby ko. "Sana masakit?" Nag-aalala na tanong niya sa akin. "Relax lang, love. Gumalaw lang sa baby." Sabi ko sa kanya. Kala ko kung ano na nangyari sa kanya. Sabi niya sa akin. "Sumagot yata siya sa tanong mo. Miss din yan daddy niya eh." Natatawa na, sabi ko sa kanya. "I love you, mi vida." Sabi niya sa akin. "I love you, love. Sige na, magpahinga ka na. Alam ko na pagod ka." Sabi ko sa kanya. "Can you massage my back?" Tanong niya sa akin. "Okay po." Nakangiti na, sagot ko sa kanya. Palagi ko itong ginagawa kapag pagod siya at namimiss ko ring gawin sa loob ng isang buwan na hindi kami magkasama. "Thank you, mi vida." Sagot niya at dumapa na siya sa kama namin. Ako naman ay kinuha ang massage oil at lumapit ako sa kanya. Nakapikit siya at halatang pagod talaga siya. Sinimulan ko na ang pag-massage sa likod niya hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Humiga naman ako sa tabi niya at niyakap ko siya hanggang sa nakatulog na rin ako. Nagising na lang ako nang may humahalik-halik sa akin. "Mahal na mahal kita, Amara. Huwag mo kong iiwan." Sabi niya sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. Hinaplas ko ang pisngi niya at ngumiti ako sa kanya. "Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita at si baby. Kailangan ka niya. Di ba magiging isang buong pamilya tayo?" Sabi ko sa kanya. "Yeah, magiging buo tayo. Kahit na ano mangyari, mabubuo tayo. Ikaw, ako at ang anak natin." Sabi niya sa akin. "Opo, magiging isang masayang pamilya tayo." Nakangiti na, sabi ko, tinalikan ko siya sa labi. He kissed me back, kaya naman mas pinag-igihan ko pa ang ginagawa ko. Humiga siya sa tabi ko at niyakap niya ako. Napangiti naman ako. Masaya ako na sa wakas ay nakauwi na siya at nasa tabi ko siya. Sana lang talaga ay nasa tabi ko siya kapag nanganak na ako dahil kakayanin ko ang lahat basta nasa tabi ko siya. Basta't kasama ko siya ay kontento at masaya na ako. "Let's go, mi vida." Nakangiti na, sabi sa akin ni Marcus. Ngayon ang araw ng ultrasound ko at kasama ko siyang pupunta kay doktora.
Habang pababa kaming dalawa ay nasa living room si Sunny. Sis, saan ang punta niyo? Aalis ba kayo? Nakangiti na tanong niya sa akin. May doctor's appointment kami. Sagot ko sa kanya. Pwede ba ako sumama? Tanong niya sa akin. Naramdaman ko ang pagpisil ni Marcos sa bewang ko. Alam ko na ayaw niya, lalo na hindi sila nag-uusap na dalawa. Kahit hindi niya sabihin, alam ko na malayo ang loob niya sa kapatid ko at nararespeto ko iyon dahil hindi ko naman siya pwedeng pilitin. Siguro ay naiilang din siya dahil magkamukha kami ni Sunny. Kahit ako'y naiilang din sa sarili kong kapatid. Sunny, sige wag na lang. Ayaw mo yata? Sabi niya sa akin. Sige, sumama ka na. Parang naiinis na sabi ni Marcos. Talaga, Marky? I mean, brother-in-law? Narinig mo naman ako, di ba? Sad pa ni Marcos at nauna na lumabas ng bahay. Galit yata ang asawa mo sa akin? Nakangisi na tanong ni Sonny sa akin. Sorry, nahihiyang sabi ko sa kanya. Okay lang, ayaw niya yata na may kamukha ka. Tara na, excited na ako. Sabi niya sa akin. Ngumiti na lang ako sa kanya. Sabay na kami lumabas. Balak pa sana niyang sa front seat pero galit na naman ang asawa ko kaya naman wala siyang nagawa kundi ang lumipat sa likuran. Sorry love. Mahinang sabi ko sa asawa ko. You don't have to say sorry. Sabi niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Hindi pa ba tayo alis? Biglang tanong ni Sonny na kapapasok lang sa box seat. Hinalikan ako sa noon ng asawa ko at nagsimula na siyang magmaneho. Tahimik lang din siyang nagmamaneho habang si Sonny ay panay ang kwento tungkol sa ex niya. Sa totoo lang ay hindi ko rin talaga gusto na makinig sa kanya. Kaya lang nahihiya lang ako na patigilan siya sa kwento niya. Alam mo ba Sissy, ikakasal na sana kami ng ex ko. Sabi niya sa akin pero nagulat ako dahil bigla na lang huminto ang kotse at nang tumingin ako sa harapan, red light pala. Pwede ba? Manahimik ka? Hindi ka ba nagsasawa sa kakasalita? Sabing bigla ni Marcos. Love. Mahinang tawag ko sa kanya, tinawakan ko ang kamay niya. Sorry, mi vida, pero ang ingay niya kasi. Sabi sa akin ng asawa ko. Okay, hindi na magsasalita. Sabi naman ni Sonny. Mas mabuti pa. Pabulong na sabi ni Marcos. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay naging outcast ako sa amin tatlo. Hindi na lang ako nagsalita at tumingin na lang ako sa may labas ng bintana. Ayoko mang aminin pero para akong nagsiselos. Tumigil ka, Amara. Hindi maganda na yan ang iniisip mo. Mahal ka ng asawa mo at ganoon din ang kapatid mo. Sabay ko sa sarili ko. Mi vida, we're here na. Sabi niya sa akin. Ngumiti lang ako at hindi na ako nagsalita pa. Hindi ko na rin siya hinintay pa. Nauna na rin akong pumasok sa loob ng clinic ni Doc. Good morning, Pretty Amara. Bati sa akin ni Doc. Good morning, Doc. Sinong kasama? Hindi niya natuloy ang sasabihin niya dahil pumasok si Marcos at nasa likuran niya si Sonny. Si Sonny po, kakambal ko. Sabi ko kay Doc. Oh, magkamukha talaga kayo. Halos walang pinagkaiba. Kung hindi ka lang buntis ay akalain ko na siya ikaw. Mukhang mahirapan si Dwayne na tukuyin ang asawa niya kapag nanganak ka na. Halos wala rin pinagkaibang height niyo. Natatawa na sabi ni Doc. Kabisado ko po ang asawa ko kahit pa nakapikit ako. Nakangiting sabi ni Marcos kay Doc. Dapat lang. Natatawa na sabi ni Doc. Doc, pwede na po ba tayo magsimula? Tanong ko sa kanya. Okay, mukhang excited ka nang malaman ang gender ni baby ah. Nakangiti na sabi niya sa akin. Opo. Nakangiting sabi ko. Tayo na sa loob. Sabi sa akin ni Doc. Hinawakan naman ni Marcos ang kamay ko at sumunod kami kay Doc. Are you okay, mi vida? Tanong niya sa akin. I'm fine. Sagot ko sa kanya. Let's talk later. Seryosong sabi niya sa akin. Hindi naman ako nagsalita. Inalalayan niya akong humiga. Si Doc naman ay nilagyan ng gel ang tiyan ko. Nakatingin naman kami lahat sa screen at pinapaliwanag sa amin ang mga nangyayari. Ready na ba kayong malaman ang gender ni baby? Tanong sa amin ni Doc. Ano pang gender ng pamangkin ko? Si Sunny ang nagtanong. Amara, a healthy baby boy. Nakangiti na sabi ni Doc. Ay, boy? Biglang sabi ni Sonny pero hindi ko nalang pinansin. Nakita ko ang pag-irap ni Doktora na parabang naiinis siya. Thank you, mi vida. I'm so happy. May baby boy na tayo. Masaya na sabi sa akin ni Marcos. Congratulations sa inyong mag-asawa. Lalaki ang panganay. Sana girl lang next baby. Pabiro na sabi ni Doktora. Kahit ano po, Doc. Thank you, Doc.
Salamat dahil inaalagaan niyo ng mabuti ang mag-ina ko. Sabi ni Marcus. That's my job. At hindi na iba sa akin sa Amara. Sabi naman ni Doktora sa asawa ko. Thank you, Doc. Niyakap ko siya. Basta alagaan mo sarili mo. Huwag kang ma-stress. Palagi mong iisipin sa baby. Bulong niya sa akin. Opo, Doc. Doc, kapag nabuntis ako, ikaw din ang magiging OB ko. Nakangiting sabi ni Sunny. Okay. Sagot ni Doc na parabang napilitan lang. Masaya ako na lalaki ang una naming anak. Sa totoo lang ay kanina pa nakangiti si Marcus. Hindi yata maalis sa labi niya ang ngiti. Mi vida, bibili na ba tayo ng gamit ni baby? Nakangiti na tanong niya sa akin. Bukas na lang siguro. Gusto ko nang umuwi. Sagot ko sa kanya. Okay, sige. Sagot niya sa akin. Kung pagod ka na, kami na lang mamimili, sisi. Sabi sa akin ni Sonny. Sige, bumili na tayo ngayon. Sabi ko kay Marcus. No, bukas na lang. Hindi naman tayo nagmamadali. Gusto ko na tayong dalawa ang bibili ng mga kailangan ng baby natin. Sabi niya sa akin. Hindi niyo ba ako sasama? Tanong ni Sonny. Kami na lang muna, Sonny. Sagot ko sa kanya. Okay. Walang kagana-gana na sagot niya sa akin. Naging tahimik ang buong biyahe namin. Laking pasasalamat ko na hindi na nagsalita si Sonny. Pagdating namin sa bahay ay kaagad akong umakyat sa silid namin. Pagpasok ko ay kaagad ako nagpalit ng pambahay kong damit at umupo sa kama namin. Mi vida, let's talk. May problema ba tayo? Tanong niya sa akin. Wala. Sagot ko sa kanya. Alam ko meron. Pag-usapan natin. Sabi niya sa akin. Kapag ba nawala ako, magugustuhan mo ba sa Sunny? Wala sa sarili na tanong ko sa kanya. Mi vida, anong klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang ako. Sabi ko sa kanya. To answer your question, hindi. Kasi ikaw lang ang mahal ko. Sagot niya sa akin. Pero magkamukha kami. Magkamukha man kayo, hindi kanya kayang pantayan. Wala kang dapat na iniisip na ganyan. Kasi ikaw lang at wala nang iba. Sa totoo lang, ayoko na dito siya sa atin nakatira. Pero kapatid mo siya at hindi ko naman siya pwedeng itapon palabas ng bahay na ito. Sabi niya sa akin. Nagsiselos ako kasi parang bagay kayo. Lalo na kapag naiinis ka sa kanya. Napayuko na lang ako dahil ang babaw ng dahilan ko. Naiinis lang ako sa kanya. Ang sakit niya sa tenga. Simula ngayon ay hindi ko na lang siya kakausapin. Hindi ko rin kasi siya gusto. Parang may kakaiba sa kanya. Sabi niya sa akin. Sorry kung kailangan mo rin mag-adjust. Sabi ko sa kanya. It's fine. Magiging okay din na lahat. Huwag ka na magselos. Ikaw lang mahal ko. Ituloy natin ang bukas ang pagbili ng mga gamit ng anak natin. Sa ngayon ay papasok na muna ako sa office. I love you, mi vida. Sabi sa akin ni Marcus. Okay, love. Sabi ko sa kanya. Hinalikan niya ako sa labi bago siya lumabas sa silid namin. Habang napapahinga ako ay may biglang kumatok sa pintuan. Nang buksan ko ay bumungad sa akin si Sonny. Can we talk? Seryoso na tanong niya sa akin. About what? Tanong ko rin sa kanya pero gamit ang kalmado ko na boses. Are you mad at me? No, I'm not. Sagot ko sa kanya. But I feel it, Amara. Ramdam ko na galit ka sa akin. Dahil ba sa asawa mo? Hindi mo ba gusto na pinapansin niya ako? Nagsaselos ka ba sa akin? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Hindi ako galit sa iyo at hindi ako nagsaselos sa iyo. Bakit naman ako magsaselos? Tanong ko sa kanya. Kahit na itanggi mo pa ay halatang insecure ka sa akin. Sabi niya na biglang nagpakulo ng dugo ko. Narinig mo ba ang sarili mo? Ang mga sinasabi mo? Naiinis na tanong ko sa kanya. Alam ko ang sinasabi ko. Alam ko rin na natatakot ka na baka magustuhan ako ng asawa mo. Lalo na't magkamukha tayong dalawa. Sabi pa niya sa akin. Mahal ako ng asawa ko. Malamig na saad ko sa kanya. Okay, sabi mo eh. Sabi niya at mabilis akong iniwan. Napabuntong hininga ko. Kumalma ka lang, Amara. Hindi ka pwedeng ma-stress. Isipin mo ang anak mo. Isipin mo si baby. Kausap ko sa sarili ko. Bumalik na lang ako sa pagbabasa ng books pero hindi mawala-wala sa isipan ko ang sinabi ng kapatid ko. Hindi ko maintindihan kung saan nagagaling ang mga sinasabi niya. Kung bakit naging ganun siya sa akin. Bakit naman niya naisip na insecure ako sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang. Hindi ka bumaba para mag-lunch? Sabi niya sa akin. Busog pa po ako. Sagot ko sa kanya. Kumusta ang lakad niyo? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo ah.
Tanong niya sa akin. Nakalimutan ko pong ibalita sa inyo. Lalaki po magiging baby namin. Sagot ko sa kanya. Talaga? Nakakatuwa naman na lalaki magiging panganay niyo. Pero bakit parang malungkot ka? Tanong niya sa akin at binabaan tray na may lamang pagkain sa tabi ko. Masaya po ako. Kaya lang ako po mismo may problema. Sagot ko sa kanya. Problema? Tanong niya sa akin. Kasi po, nakaramdam ako ng selos. Nagsiselos po ako sa kapatid ko dahil gusto niya makipag-close sa asawa ko. Pag-amin ko kay Manang, walang masama sa nararamdaman mo. Mabuti yan kaysa sa maging kampante ka. Malakas ang instinct ng mga babae. At alam ko naramdam mo pero binabaliwala mo lang. Sabi niya sa akin. Pero bakit po si Sonny po ang mas galit ngayon? Sinabihan niya ako na insecure ako sa kanya kahit hindi naman. Hindi ko inaamin na nagsiselos ako pero hindi naman ako insecure sa kanya. At ngayon galit siya sa akin. Sabi ko kay Manang, hayaan mo na lang siya. Kung talagang mahal ka niya ay may isip niya at maintindihan niya mga nararamdaman mo. Hindi talaga kayo magkatulad na dalawa. Maaring iisa ang mukha niyo pero alam ko na mabilis kang makikilala ng asawa mo. Ito ay payo ko lang sa'yo. Mag-iingat ka dahil hindi mo alam kung kailan kikilos ang isang ahas. Sige na, baba na ako. Kainin mo ito ha. Huwag mong pagugutuman ng anak mo. Sabi niya sa akin. Salamat po, Manang. Sabi ko sa kanya. Lumabas na siya at naiwan ako mag-isa dito sa silid ko. Tahimik kong kinain ang pagkain na dala ni Manang. Hindi ko alam pero may kakaiba sa sinabi ni Manang. Parang may nais siyang iparating sa akin. Kagaya ng sinabi ko kanina ay ayoko ma-stress kaya naman tinawag ko na lang si Papa Primo. Nagpatawag ka anak. Kamusta kayo ng apo ko? Nakangiti na tanong niya sa akin. Okay naman po ako, Papa. Kamusta ka na po, Papa? Ay good news ako sa'yo. What is it, anak? Tanong niya sa akin. It's a baby boy po. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Really? Yes. Makikita sa mukha ni Papa na masaya talaga siya. Parang ang saya mo po, Papa. Natatawa na tanong ko sa kanya. Of course, anak. Lalaki ang uno kong apo. Sagot niya sa akin. 2 months na lang po't manganganak na ako. Sabi ko sa kanya. Stay positive and healthy, anak. Iwasan mo mag-isip ng mga negatibo. Paalala niya sa akin. Paano na lang po ako kapag wala ka, Papa? Nakangiti na sabi ko sa kanya. Ako ang dapat na magsabi niyan, anak. Kumusta palang kakambal mo? Tanong niya sa akin. Okay naman po. Pagsasinungaling ko sa kanya. Hanggang kailan siya dyan? Tanong niya sa akin. Hanggat gusto niya po. Sagot ko sa kanya. Hindi naman sa nangingialam ako pero mas makabubuti na humuwalay na siya sa inyo. Lalo na't may pamilya ka na. Hindi magandang tingnan na kasama niyo siya. Kahit hindi sabihin ni Dwayne ay alam ko na nahihirapan siya. Po? Tanong ko kay Papa. Wala, ang ibig ko sabihin ay baka lang naman nahihirapan siya dahil sa isang mukha lang nakikita niya at ang tanging palatandaan ay buntis ka. Sabi niya sa akin. Talaga po bang magkamukha kaming dalawa? Tanong ko kay Papa. Para kayong pinagbiyak na bunga. Ang galing gumawa ng parents niyo. Sagot niya sa akin. Lahat po kayo iisa lang ang sinasabi. Parang kailangan ko na talagang kabahan. Dinaan ko na lang sa biro ang lahat. Magtiwala ka sa asawa mo. Seryosong sabi sa akin ni Papa. Matagal na po ako nagtitiwala sa kanya. Sige anak, ibababa ko na muna. Dahil may meeting pa ako. Paalam niya sa akin. Kapag po may time ka mamaya, dumaan ka po dito. Pagluluto po ako ng dinner. Sabi ko sa kanya. Okay anak, dadaan ako. Sabi niya sa akin. Kaagad ko rin pinadalhan ng mensahe ang asawa ko. Love, uwi ka na maaga. Opo, mi vida. I love you. I love you too, my love. Bumaba na ako dahil magpapatulong ako kay Manang na magluto ng dinner mamaya. 3:00 na rin ng hapon kaya kailangan ko na mag-check kung may stocks ba kami sa pantry at freezer. Mabuti na lang at meron. Kanina pa ako dito sa baba pero hindi ko nakita ang kapatid ko. Hanggang sa pinatawag ko na siya para maghapunan na kami pero wala siya sa silid niya. Umalis pala siya kaya naman kami na lang ang nag-dinner at wala siya. Habang paakit na sana kami ni Marco sa silid namin ay biglang dumating si Sonny at lasing ito. Kaya naman nilapitan ko siya. Bakit ka nagpakalasing? Tanong ko sa kanya. Mahal ko pa. Mahal ko pang ex ko. Mahal ko siya. Sagot niya sa akin. Sonny, mahinahon na tawag ko sa kanya. Mahal ko siya, Amara. Kung pwede ko lang turuan itong puso ko ay ginawa ko na.
Malakas ang pakiramdam ko, mahal din niya ako. Namahal pa rin niya ako at nakikisama lang siya sa asawa niya dahil sa responsibilidad. Mahina pero narinig ko ng buo ang sinabi niya. You're drunk. Sabi ni Marco sa kapatid ko. I'm not drunk. I love you. Mahal pa rin kita. Biglang sabi niya hanggang sa nawala na siya ng malay. Ako naman, napabuntong hininga na lang. Tumingin naman ako kay Marcos na ngayon ay nakatingin sa kapatid ko. Love, pwede mo ba siyang buhatin? Dali natin siya sa silid niya. Sabi ko sa asawa ko. Okay, pero pagsabihan mo siya next time, huwag siyang iinom na hindi naman niya kaya para hindi siya makaabala sa ibang tao. Naiinis na sabi niya at binuhat niya si Sonny. Pagsasabihan ko, sabi ko sa kanya. Nakasunod lang ako sa kanila at nang maayos na namin si Sonny ay pumasok na rin kami sa silid namin para magpahinga na. Nakahiga na ako pero ang asawa ko ay nakatayo lang sa may balcony ng room ko. Hindi ka pa ba matutulog, love? Tanong ko kay Marcos. Hindi pa ako inaantok. Inom lang muna ako, Bevida. Sleep ka na. Hindi maganda na nagpupuyat ka. Sabi niya sa akin. Pagkatapos mo dyan ay matulog ka na rin. Saad ko naman sa kanya. Opo, love you. Sabi niya sa akin. I love you. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang may luha na pumatak sa mga mata ko. Kaagad ko naman itong pinunasan para hindi mapansin ng asawa ko. Ewan ko ba pero bigla na lang akong naging emosyonal sa hindi ko malamang dahilan. Siguro ay stress na ako. Love, kailan ka uuwi? Tanong ko sa kanya dahil ilang araw na siyang busy sa trabaho niya at wala na siyang time na umuwi dito sa bahay. Hindi ko pa alam. Sagot niya sa akin. Okay, ingat ka dyan and don't skip meals. Sabi ko sa kanya. I will. Sagot niya at mabilis niyang pinatay ang tawag. Ako naman ay naninibago sa kanya pero siguro nga ay sobrang busy lang talaga niya sa office. Hinayaan ko na lang at patuloy ko na lang siyang iniintindi. Ang mahalaga ay nakabili na kami ng mga gamit ni baby. Habang nag-aayos ako ng closet ko ay biglang pumasok si Sonny dito sa room ko. Wala bang balak na umuwi ang asawa mo? Halos magtatatlong linggo na siyang hindi umuwi dito. Wala ba siyang balak na alagaan kayo? Tanong niya sa akin. Sonny, busy si Marcos and I understand na kailangan niya magtrabaho. Hindi pwede na pabayaan niya ang company niya. Sabi ko sa kakambal ko. Sana may trabaho lang. Baka sa mamaya iba na pala ang pinagkakaabalahan niya. Sabi pa niya sa akin. Sonny, pwede ba? Sabi ko sa kanya dahil hindi ko nagugustuhan ang sinasabi niya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Wala ko ibig sabihin. Sabi pa niya sa akin. May ibig ka sabihin kaya please lang lumabas ka na. Gusto ko mapag-isa ngayon. Sabi ko sa kanya. Palibhasa, bulag ka kaya hinahayaan mo na lang. Sabi niya sa akin. Sonny, please. Lumabas ka na lang. Pakausap ko sa kanya dahil ayoko makapagtalo sa kanya. Padabok siyang lumabas sa silid ko. Napahawak na lang ako sa ulo ko dahil bigla akong nahihilo. Gusto ko na maging maayos ang relasyon namin dalawa pero parang wala naman siyang balak na maging okay kami. Lumayo na ang loob niya sa akin. Simula noong nagkasagutan kami ay naging iba na ang pakikitungo niya sa akin. Nakikita ko at nararamdaman ko na naiirita siya sa akin. Kahit na ganoon ay pilit ko pa rin siyang iniintindi. Kaysa tumambay ako dito sa bahay ay pinili ko na lang na lumabas. Anang, lalabas lang po muna ako. Paalam ko sa kanya. Saan ka pupunta, Iha? Tanong niya sa akin. Sa may coffee shop lang po. Sagot ko sa kanya. Sige, mag-iingat ka, Iha. Sabi niya sa akin. Opo, gusto ko lang po magpalamig. Sabi ko sa kanya bago ako lumabas ng bahay. Nagpahatid na lang ako sa driver para naman safe. Pagpasok ko sa coffee shop ay wala pang gaanong mga tao. 2:00 pa lang naman ng hapon. Pinauwi ko na lang si kuya dahil sa tingin ko'y magtatagal pa ako dito. Umorder na lang ako ng drinks and bread. Gusto kong mag-relax kaya naman dinala ko ang book na palagi kong binabasa. Nalilibang ako sa pagbabasa pero hindi ko alam dahil biglang napukaw ang atensyon ko ng palabas sa TV. Wala sa sariling tumulo ang luha ko habang nanonood ako. Naawa ako sa buntis na babae na pinagtaksilan ng asawa niyang lalaki. Wala sa sarili na napahawak ako sa tiyan ko. Nasasaktan ako para doon sa babae sa palabas. Miss, okay ka lang ba? Tanong sa akin ng isang babae. Okay lang ako. Naiyak lang ako sa palabas. Natatawa na sagot ko sa kanya. Nakakadala talaga mga drama ngayon. Pero may mga ganyan din kasi sa totoong buhay.
Minsan kasi naghahanap o ng bababae ang ibang mga lalaki, lalo na kapag buntis ang asawa nilang babae. Alam mo na, may mga pangangailangan daw sila. Ang ex ko ganyan, pinagpalit ako sa iba noong nabuntis niya ako. Kwento niya sa akin. Sorry, sabi ko sa kanya. Ay, sorry, ang daldal ko. Sorry, huwag mo intindihin ang sinabi ko. Yung sinasabi ko sa iyo ay base lang sa experience ko. Sabi niya sa akin. Ngumiti na lang ako. Mas lalo pa yata ako na-stress. Kaya naman inubos ko na lang ang bread and shake ko. Pagkatapos ay lumabas na ako sa coffee shop. Naglakad-lakad na lang muna ako. Pero bigla na lang naging makulimlim ang langit na parabang uulan, kaya naman nagpasya ako na umuwi na. Hindi naman gaano malayo papunta sa subdivision namin, kaya naglakad na lang ako.